siya. Ikaw ang nandyan kaya sana naman kasuapin mo siya. Baka mapaanak ng wala sa oras iyan, sagot naman nito na lalo kong ikinagulat. Kung ganoon, hindi pa alam nila tita at tito na nakunan ang anak nila? Muli akong napatitig kay Jen. Bakit ba siya naglihim? Gaano niya baka mahal si Drake at nagawa niyang magpakamartir at maglihim sa sarili niyang mga magulang? Teka po tita, hindi niyo pa po ba alam na nakunan si Jen? Wala sa sarili kong bigkas. Sapat lang na hindi nakaligtas sa pandinig ni Tita Arabella. Lalo tuloy itong napasigaw. Ano? Nakunan si Jen? Kailan pa? Bakit hindi namin alam ito? Ano ang ginawa ng gagong iyon sa anak ko? Sagot naman ito sa kabilang linya. Pakiramdam ko talaga, naghihisterikal na ito. Nakakatakot pa naman magalit si Tita Arabella. May dugong amaso na iyon kaya mahirap makaaway. Uwi na lang po kayo. Saka na lang po ako magkikwento kapag nandito na kayo, sagot ko naman. Humanda sa akin ang Drake na iyon. Papatayin ko siya. Hindi ako papayag na basta-basta niya na lang kakawawain ang anak ko. Humanda sila ng kabit niya, galit na sagot nito sa kabilang linya. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Parang mababasag na kasi ang eardrum ko sa lakas ng boses ni tita eh. Oo po. Sige po. Kami na muna ang bahala sa kanya, sagot ko naman at kaagad nang nagpaalam dito. Hindi ko na kaya pang makausap ng matagal si tita. Baka mabingi pa ako sa lakas ng boses niya. Pagkatapos makausap si Tita Arabella, kaagad akong naglakad palapit kina Jen. Wala na yatang katapusan ang pag-iyak nito habang pinapayuhan nila grandma at grandpa. Natawagan mo na ba ang Tita Arabella mo? Kaagad na bungad na tanong ni Grandpa Gabriel sa akin. Kaagad naman akong tumango. Po. Tinawagan niyo po si Mommy, sagot naman ni Jen. Baka sa mukha nito ang pagtutol. Karapatan nilang malaman ang sitwasyon mo ngayon, Jen. Bakit ka ba naglihim sa kanila? Bakit kailangan mo pang magtiis sa mga kamay ni Drake? Ako na ang sumagot. Sa pagkakataon na ito, manghihimasok na kami. Sa sobrang pagmamahal nito kay Drake, hindi na makakapag-isip ng maayos which is hindi naman siya ganito dati. Grandma, Grandpa, ako na po ang bahala kay Jen. Magpahinga na po muna kayo, nakangiti kong baling kay Grandma Carissa at Grandpa Rafael. Ganoon ba? Abat sige at papadalhan ko na lang kayo ng merienda dito. Basta Jen, tandaan mo ang sinabi ko. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa lalaking hindi karapat-dapat mahalin. Hindi nakakahiya ang magiging single parent, wika ni Grandma bago nila kami tuluyang iniwan. Nagtataka namang napasunod ang tingin ko sa kanila. Sabagay, tama naman talaga ang sinabi ni Grandma. Bakit pa kailangang ipagpilitan na mabuo ang isang relasyon kung may third party nang involved? Heist, ano na, iiyak ka na lang ba dyan? Jen naman cheer up. Hindi pa katapusan ng mundo, baling ko kay Jen nang tuluyan nang makapasok ng villa si Grandma at Grandpa. Sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng inis dito. Hindi pa ba ito sawa sa kakaiyak? Kailan ba siya titigil? Kapag tuluyan na siyang ma-dehydrate dahil naubusan na siya ng tubig sa katawan? Hindi mo lang alam kung gaano kasakit ito. Mahal ko si Drake. Mahal na mahal, sagot nito habang lumuluha. Alam ko iyan. Hindi ka naman magtitiis sa toxic niyong relasyon kung hindi mo siya mahal, di ba? Pero ang tanong, mahal ka ba niya? Jen naman, tulungan mo ang sarili mo na kalimutan siya. Niloko ka niya at hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo, sagot ko. Bahala siya kung sasama ang loob niya sa mga sasabihin ko ngayon. Ang gusto ko lang naman magising siya sa katotohanan. Nakakasawa ng pakinggan ang iyak niya. May iba na siya. Siguro nga hindi niya ako mahal, or hindi niya ako minahal, malungkot na sagot nito. Paulit-ulit. Heist, nasaan na ba ang dating Jen? Bakit biglang nawala ito sa direksyon? Nga iyon ang sinabi ko sa iyo kanina Jen naman, matagal ka nang nagluksa sa pagmamahal na iyan para sa kanya. Nawalan ka pa nga ng anak at dahil din iyon sa kanya. Move on din kung may time, sagot ko. Natigilan ito. Seryoso akong tinitigan sa mga mata bago nagsalita. Nasabi mo lang iyan ngayon dahil hindi mo naranasan ang nararanasan ko ngayon. Mahirap mag-move on lalo na at ikinasal kami. Sobrang sakit sa kalooban, sagot nito. Marahan akong umiling.
Hindi ko pa nararansan ang nararanasan niya ngayon, pero kung sa akin mangyari iyon, hindi ako tutulad sa kanya na basta na lang iiyak sa isang tabi. Ipaglalaban ko kung ano ang karapatan ko. Siguro nga, magkaiba kami ng pananaw sa buhay. At hindi ko masisisi si Jen kung hanggang ngayon, umaasa pa rin siya na babalikan siya ni Drake. Fine, hindi ko pa nga nararansan ang nararanasan mo ngayon, pero tama ba na basta ka nalang umiyak dyan samantalang ang asawa mo nagpapakasarap sa kandungan ng ibang babae? Jen naman, wake up. Lumaban ka. Legal wife ka, diba? Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Sagot ko naman. Hinawakan ko pa ito sa kamay para lang maramdaman niya ang preses niya ko. Natigilan ito. Huminto din sa pag-iyak at tumitig sa akin. Hindi din ito nakasagot. Hindi ka dating ganyan. Matalino ka. Mas matapang ka pa nga sa akin pero bakit ka nagkakaganyan sa isang walang kwentang lalaki? Huwag mong sayangin ang luha mo sa lintik ng Drake na iyon. Hindi ikaw ang nawalan kundi siya, seryoso kong muling wika. Umaasa ako na sana naman hipuin ang puso niya ng kanyang anghel de la guardia at makinig sa akin. Miss na miss ko na ang dating Jen. Miss na miss ko na ang pagiging masayahin nito. Hindi ako papayag na lamunin siya ng kalungkutan habang buhay. Charlotte, sabihin mo sa akin, ano ang pwede kong gawin para makalimutan siya? Pakiramdam ko mababaliw ako sa sobrang sakit na nararamdaman ng puso ko, sagot nito. Sa wakas, tumigil din sa pag-iyak. Nakuha ko kata ang buo niyang atensyon. E di gumanti ka. Nasa sa iyo ang lahat ng capacity para makaganti. Nasa sa iyo ang anak niyo at nasa likod mo ang buong Villarama clan. Tiyak na susuportahan ka ng lahat sa mga bagay na gusto mong gawin, nakangiti kong sagot. Natigilan naman ito. Napatingin sa malayo at parang nahulog sa malalim na pag-iisip. Naiinitindihan kita sa sitwasyon mo ngayon. Pero, Jen, may anak ka. Kailangan ka niya. Kailangan mong magpakatatag para sa kanya. Wala na nga siyang daddy, pati ikaw mawawala pa, diba? Hindi mo man lang ba naisip na siya ang mas kawawa sa laban na ito? Muling tanong ko. Napakurap pa ito ng makailang ulit bago blanko ang mukha na tumitig sa akin. Paano ako ulit mag-umpisa? Hindi na ako katulad ng dati, Charlotte. Mahirap nang ibalik ang dating Jen. Masyado na akong nasaktan at pakiramdam ko, hindi ko nakilala ang sarili ko, sagot nito. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Much better. Dapat mo nang ang kalimutan ang dating ikaw. Iyong hindi basta-basta maluluko. Iyong Jen na mas matatag at matapang, nakangiti kong sagot. Hindi ko alam. Hindi ko yata kaya, malungkot na sagot nito at muling tumitig sa kawalan. Ngani-nganing kaltukan ko naman ito para maalog ng kaunti ang utak at magising sa katotohanan. Wala na, naubos na yata lahat ng baon kong payo sa kanya pero mukhang wa-epek. Pabalik-balik lang kami. Ang ending ng usapan na ito ay ang pagmamahal niya sa Drake na iyon. Na masakit ang ginawang panluluko sa kanya at hindi niya kayang kalimutan si Drake. Charlotte, pagod na ako, gusto ko munang magpahinga, maya-mayawi ka nito. Kaagad naman akong tumango. Mabuti pa nga siguro magpahinga muna siya para malinawan ang pag-iisip niya. Ganoon ba? Well, okay, mas mabuti pa nga. Para naman makaprelax ka. Sasamahan na lang kita sa kwarto mo, sagot ko sa kanya at nagpatiuna ng maglakad. Kaagad naman itong sumunod sa akin. Pasensya ka na ha? Naisturbo ko patuloy kayo ni Pinot. Hayaan mo, ito na ang last. Magiging maayos din ang lahat, maya-maya ay wika nito. Hindi ko naman maiwasan ang muling mapangiti. Ito na ang last, so ibig sabihin nito tangap niya na hindi talaga sila ni Drake para sa isa't isa. Heist, mabuti naman kung ganoon. Nasaan nga pala si Baby Russell? Gusto ko muna siyang makita. Feeling ko, napabayaan ko na ang baby kong iyon, maya-maya ay wika nito. Kaagad din naman itong nilingon. Nasa isa sa mga kwarto. Kasama niya si Manang. Pwede natin siyang daanan ngayon. Gusto mo ba siyang itabi sa pagtulog mo? Masuyo kong sagot sa kanya. Kaagad naman lumarawan ang malungkot na ngiti sa labi nito. No. Mas magandang masanay siya na hindi ako katabi niya sa pagtulog. Gusto ko lang siyang makita ngayon, sagot naman ito. Kaagad naman akong tumango. Mabilis kaming nakaakyat. Dumiretso kami sa kwarto kung saan nagpapahinga si Baby Russell at si Manang.
Naabutan naming tulog si baby kaya naman hinalikan lang ito sa noo ni Jen at kaagad na din kaming lumabas ng kwartong iyon at dumiretso sa isa pang kwarto kung saan pwede siyang magpahinga. Gusto mo bang samahan kita dito? Tanong ko pa sa kanya nang makaupo na ito ng kama. Kaagad naman itong umiling. Ayos lang ako, Charlotte. Mas gusto kong mapag-isa. Hayaan mo muna ako. Sagot nito at pilit pang umiti sa akin. Wala naman akong nagawa pa kundi tumango na lang. Okay, fine. Babalikan na lang kita mamaya kapag oras na ng pagkain ng dinner. Matulog ka muna, Jen. Ang laki ka ng eyebags mo, oh. Huwag mo siyang isipin. Masakit pero kailangan mong tanggapin, wika ko. Tango lang naman ang naging sagot nito at nahiga na ng kama. Pumikit pa ito kaya hindi ko maiwasang mapabuntong hininga at naglakad patungo sa pintuan para iwan na muna ito. Charlotte, thank you ha. Thank you sa pagdamay sa akin. Naudlot pa ako sa tuluyan kung paglabas ng muli itong nagsalita. Sa pagkakataon na ito, nakatitig na sa akin ang malamlam nitong mga mata. Ano ka ba? Ayos lang. Magpinsan tayo at walang ibang magdadamayan kundi tayong dalawa lang, sagot ko naman. Tumango naman ito at muling pumikit. Wala na akong nagawa pa kundi tuluyan ang lumabas ng kwarto. Hahayaan ko muna siya. Mamaya ko na lang siya ulit kakausapin at babalik na muna ako sa kwarto namin ni Pinot para makapagpahinga. Oh, iha, nagpapahinga na ba si Jen? Nasa tapat na ako ng pintuan ng kwarto na inuukupan namin ni Pinot nang marinig ko na may nagsalita mula sa likuran ko si Grandmama Carissa. Opo, Grandmama. Gusto niya daw po munang magpahinga, sagot ko naman. Mabuti naman kung ganoon. Hey, kawawang bata. Matagal na pala siyang pinapahirapan ng Drake na iyon, ni hindi man lang natin nalaman. Sagot nito. Nga po hayaan niyo po, Grandma, matapang po si Jen at kayang-kaya niya pong malagpasan ito. Sagot ko naman. Sana nga, iha. Sobrang sakit sa kalooban na nakikita ko siyang ganyan. Huwag ang mag-alala. May dadating bukas ng psychiatrist. Nirekomenda ng Mama Carmela mo. Kailangan ni Jen iyon para sa kanyang mental condition. Para may makatulong sa kanya upang matangap kung ano man pinagdadaanan niya ngayon, sagot naman ni Grandma. Alam na po ba ito ni Uncle Rafael, Grandmama? Best friend niya ang Drake na iyon at dapat lang nabigyan niya ng leksyon. Hindi po pwedeng ganoon-ganoon na lang. Sinaktan niya si Jen at hindi ako papayag na hindi tayo makaganti sa kanya, sagot ko naman. Alam na ng uncle mo. Kausap siya ngayon ng grandpapa mo. Oh, sige magpahinga ka din muna. Ipapatawag na lang kita kapag kakain na ng dinner, wika ni Grandma sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Thank you po, Grandma. See you later na lang po, nakangiti ko pang wika at lumapit muna dito para humalik sa pisngi. Sa sobrang dami ng nangyari kanina, nakalimutan ko palang humalik dito pagkadating namin. Hay na kasi kumawala si Jen sa pagkakayakap dito kanina, kaya hindi ako nagkaroon ng chance. Pagkapasok ko ng kwarto, naabutan ko pa si Pinot na mahimbing na natutulog. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa dito. Mukhang pagod na pagod talaga siya at ayaw ko na siyang istorbuhin, kaya naman dahan akong naglakad patungong banyo para maglinis muna ng katawan bago mahiga sa tabi niya. Pakiramdam ko nanlalagkit na ang katawan ko. Ngayon ko lang din nararamdaman ang pagod ko. Kailangan ko din magpahinga habang nagpapahinga si Jen. Balak kong bumalik kaagad ng Manila pagkadating nila Tita Arabella. Kaya na nilang asikasuhin si Jen. Hindi din kasi pwedeng umasent ng umabsent sa school. Malapit naman na ang sem break kaya kaunting tiis na lang. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, kaagad akong nahiga sa tabi ni Pinot. Nagising pa nga yata ito at kinabig ako ng yakap. Hinayaan ko na lang siya at hindi na din ako nagsalita. Gusto kong sulitin ang oras na makapagpahinga muna kasama ito. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakaidlip pero naalimpungatan ako sa malakas na katok sa pintuan. Naramdaman ko pa ang pagbangon ni Pinot kaya naman kahit antok na antok pa, wala akong choice kundi ang idilat ang aking mga mata. Ma'am, sir, pasensya na po. Pero pinapatawag po kayo nila Madam Carissa at Senior Gabriel si Ma'am Jen po kasi, tarantang wika ng isa sa mga kasambahay ng villa.
Biglang sumigid ang kaba sa puso ko at wala sa sariling napabangon ako at halos takbuhin ko ang kwarto kung saan iniwan ko kanina si Jen para magpahinga.